May iba na akong mahal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Pakiramdam ko, may mabigat na dumagan sa dibdib ko at biglang hindi ako makahinga. Kailan pa? 3 months ago, nakilala ko siya sa bachelor's party ng office mate ko tapos... Tapos ano, may nangyari sa inyo? Tumango siya. Love Me Unfiltered presents 11 years na relasyon, ipinagpalit sa babaeng isang gabi lang nakasama. Sabi nila kapag umabot na raw ng more than 7 years ang isang relasyon, panghabang buhay na yun. Nalampasan nyo na kasi yung tinatawag na 7-year itch, kaya pinatatag na kayo ng panahon. Pero hindi pala yun totoo. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Lily. High school pa lang ako nang maging kami ni Cedric. At dahil wala pa kaming pera noon, kontento na kami sa fishballs at soft drinks tuwing nagde-date. Balang araw, madadala rin kita sa mamahaling restaurant, sabi ni Cedric habang magkahawak ang mga kamay namin. Promise yan ha, tapos bumili rin tayo ng kotse para makakapunta na tayo kahit saan. Oo naman, tapos magpapatayo ako ng malaking bahay. Gusto mo yung hanggang 3rd floor tapos may rooftop? Kahit ano, basta may malawak na kusina. Bakit malawak na kusina? Kasi gusto kitang ipagluto araw-araw. Deal! Nakangiting sagot niya. Lumipas ang mga taon, sabay kaming graduate at nagkaroon ng trabaho ni Cedric. Unti-unti, nakaipon kami at nakabili ng sariling sasakyan. Nagsimula na rin kaming mag-ipon para sa kasal at pagpapatayo ng bahay. Love, kapag pumasok na yung 13th month pay natin, i-deposit agad natin sa bangko ha? Sabi ko habang kumakain kami ng hapunan. Yes love, konting tiis na lang, malapit na rin tayong magpakasal. Nakangiting sagot niya. Pero isang araw, biglang nagbago si Cedric. Hindi na siya ganon kadalas mag-message, hindi na rin siya excited na magkita kami. Kapag magkasama naman kami, parang hindi siya mapakali at mayat-maya lang nakatingin sa cellphone niya. Love, may problema ba? Tanong ko. Wala naman. Sigurado ka? Yes, pagod lang ako. Hindi ko na siya kinulit. Inisip ko, baka pagod nga siya kaka-overtime para makaipon kami ng pampakasal. Pero isang gabi, Lily, maghiwalay na tayo. Natawa ko. Ha? Anong prank na naman to? Pero hindi siya ngumiti. Mag-break na tayo, ayoko na. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Anong ayaw mo na? Hindi na ako masaya, Lily. Napaluha ako. May nagawa ba akong mali? Umiling siya. Bakit ka nakikipaghiwalay? Huminga siya ng malalim. May iba na akong mahal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Pakiramdam ko, may mabigat na dumagan sa dibdib ko at biglang hindi ako makahinga. Kailan pa? 3 months ago, nakilala ko siya sa bachelor's party ng office mate ko tapos... Tapos ano, may nangyari sa inyo? Tumango siya.
puta naman, Cedric, ipagpapalit mo yung 11 years na relasyon natin sa babaeng nakasama mo lang ng isang gabi sa kama? I'm sorry, Lily, pero mahal ko siya. Sa kanya ko lang naramdaman yung ganito. Hindi ko na napigilang humagulgol. Hindi ba sapat na minahal kita? Yumuko lang siya. Sorry. Yun na ang huli niyang iniwan sa akin. Isang salita, kapalit ng 11 taon ng buhay ko. Makalipas ang 5 buwan, nabalitaan kong ikinasal na raw si Cedric. Ganoon kabilis. Sa isang iglap, may mahal na siyang iba. Pumikit lang ako, iba na ang kasama niya. Sobrang sakit kasi 11 years ko rin siyang minahal, sinamahan, hinintay. Pero hindi pala ako ang makakasama niya sa dulo. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. At paminsan-minsan, umiiyak pa rin ako. Pero unti-unti ko nang tinuturuan ang sarili ko na mabuhay nang wala siya. Siguro nga, ganun talaga. Hindi lahat ng pagmamahal umaabot hanggang dulo. Pero isa lang ang sigurado. Lahat ng nasaktan, may baong kwento. Hindi man ito nagtapos sa happy ending, pero marami naman akong napulot na aral na dadalhin ko hanggang sa susunod na kabanata ng buhay ko.